Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras kong nanonood dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Alam nyo, kaninang umaga ako po ay nakarinig ng isang napakagandang balita tungkol sa anunsyo ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kung saan inihatid niya sa atin ng isang napakagandang balita. Ang ating kababayan na si Mary Joy Veloso ay makakabalik na sa ating bansa. Buhay na buhay, humihinga, mainit pa sa tinapay. So alam nyo to kasi si Mary Joy Veloso, nung taong 2010, ito po ay nagtangkang pumunta sa Indonesia upang magtrabaho. Isang OFW worker to. Kaya nga lamang sa kasawiang palad pagdating sa Indonesia, imbis na magtrabaho, diretso sa kulungan. Bakit? Sapagkat siya po ay may natagpuang at least 2.6 kilograms of heroin sa kanyang bagahe. At nang dahil nga dito, siya po ay inaresto, sinampahan ng mga demanda at nagkaroon ng maraming pagdinig. At pagdating nga ng taong 2015, nagkaroon po ng desisyon ang hukuman sa Indonesia na siya po ay dapat bitayin, babawian ng buhay or execution na dapat itong si Mary Joy Veloso nung taong 2015. Pero in fairness do sa dating administrasyon ni President Benigno Aquino Jr., medyo na-delay ang execution dahil nakiusap na din nung time na yon si President Aquino na ipagpaliban ang pagbitay at kung maaari sana ay i-re-examine at i-review muli ang kasong kinasasangutan ni Mary Joy Veloso. Kaya nga lamang after 2015, lumipas ang maraming taon, dumating ang 2022, wala pa ring desisyon ang pamahalaan ng Indonesia. Kaya noong 2022, minarapat ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahing bisitahin. Naging first state visit ni President Marcos ang Indonesia at isa sa mga pinakamahalagang pakay niya kung bakit inuna niyang bisitahin ang Indonesia ay upang pag-usapan ang kaso ni Mary Joy Veloso. Isang importanteng agenda niyan. At nung pagdating niya nga doon, kanya pong kinausap si President Joko Widodo, no? Yung dating presidente ng Indonesia. At siya po ay umapila, nakiusap sa pamahalaang Indonesia na kung pwede ay huwag nang ituloy ang pagbitay kay Mary Joy Veloso at pauwiin na lamang dito sa ating bansa. At pagkaraan nga ng 2 taon, no, ay nagkaroon ng magandang desisyon ang Indonesian government at papauwiin na nga dito sa ating bansa si Mary Joy Veloso. Ito po ay isang magandang halimbawa ng epektibong negosasyon at pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. Isang magandang halimbawa ng pagbibigay importansya at pagpapahalaga sa buhay ng isang tao. Isang magandang halimbawa ng pagmamahal sa kapwa. At ito ay isa ding malinaw na demonstration that this leader is respecting the 1987 Constitution. Dahil malinaw pong sinasabi dyan sa ating konstitusyon. Yung konstitusyon na yan ay batayan ng ating demokrasya. At sinasabi sa Section 1, Article 3, Bill of Rights of the 1987 Constitution that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang sino man ang pwedeng kumitil sa buhay ng isang tao nang hindi dumadaan sa isang tamang legal na proseso.
So ang pinakita dito ng ating Pangulo ay isang malalim at matapat na pagsunod sa ating saligang batas. Ang pangunahing karapatan nito ay nagbibigay ng kabanalan ng buhay ng tao, na kung saan ang ating gobyerno ipinakita na ito ay totoong nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng ating mamamayan at binibigyan ng katwiran na hindi basta-basta pwedeng kitilin ang buhay ng ating mga mamamayan. Alam nyo, bilang isang ordinaryong mamamayan, ang pakiramdam mo ngayon ay parang ako ay may isang obligasyon na suportahan at hangaan ng ating kasalukuyang pinuno na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa kanyang tapat na pagsunod sa mga sagradong prinsipyo. Yung pagbibigay ba ng halaga, pagbibigay ng proteksyon, at yung paggalang sa buhay ng bawat mamamayan. Although hindi ko to sinuportahan noong 2022 presidential elections, sa kabila na ang best friend nito ay nakasama ko sa isang international trading business dyan sa Makati. Walang iba kundi si Bong Dasa. Si Bong Dasa ay dating konsehal ng Makati City, na kung saan, kung maaalala nyo, nung sumumpa bilang presidente si Bongbong Marcos, may isang upuan doon na nakareserba para sa isang tao na ang pangalan ay Bong Dasa. Pero namayapa na si Bong Dasa noong 2016 pa. So, doon mo makikita kung gaano kalalim ang pinagsamahan ng ating presidente at ni Bong Dasa. Nayaya sa akin yan before 2016 at mangampanya daw for Bongbong Marcos. Kaya nga lamang, hindi na nagkaroon ng katuparan yung kanyang sinabi sa akin na samahan mo ako sa pangangampanya pag yan tumakbong presidente. Dahil siya ay namayapa early 2016 after the presidential election ng 2016 na inatake sa puso si Bong at na ICU pa yan. Pero prior to that, madalas kami nag-uusap doon sa Wooden Spoon sa Makati City sa Rockwell. Okay, going back, kung tayo lamang ay may mga pinuno na nagbibigay ng halaga sa buhay ng bawat tao, makakabuo tayo ng isang bansa na kung saan ang bawat individual ay makakaramdam ng kaligtasan, makakaramdam ng pagpapahalaga, ng proteksyon at ng hustisya. So, ang gusto ko lang sabihin dito, sana kung sa susunod na eleksyon, pumili kayo ng mga kandidato na ganitong klase na sumusunod talaga ng buong katapatan sa mga sagradong prinsipyo. Kasi ang tao takot sa Diyos at nagbibigay ng pagpapahalaga sa buhay, definitely, mahusay na pinuno yan. Hindi yan gagawa ng taliwas sa ipinag-uutos ng batas at ipinag-uutos ng ating poong may kapal. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.